Pasimpleng roster reveal ng Blacklist International na kung saan mapapaisip ka pang top 4 pa ba ang ganitong klase ng lineup? Hindi pa man ito matatawag na official lineup talaga ng Blacklist, ngunit ito yung malapit-lapit sa katotohanan at tila ba mapapaisip ka na kesyo na wala rin pala yung ilang coaching staff ng Blacklist at tila nagmimistulang maging sila ay nadala ng VWise papunta sa Aurora. Sino yung mga nawala sa Blacklist na posibleng nagpahinga at yung iba posible namang lumipat sa ibang team at isama na rin natin na dapat bang katakutan ang team na Blacklist sa pagpasok ng S14? Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una dumako muna tayo sa tila naging team building na posibleng mga players na kasama sa lineup ng Blacklist International. Unahin natin ang isa sa posibleng naiwan sa koponan na Blacklist International, walang iba kundi si Haji. Base sa mga post nila sa tila team building ay nagmimistulang si Haji lamang ang original na player nitong Blacklist noon ang siyang posibleng mapasama pa rin sa lineup nila para sa S14. Malamang sa alamang balik mid lane muli itong si Haji, ngunit may isa pang mid laner siyang makakasama base sa kanilang mga naipost at pag-usapan natin mamaya kung sino yung magiging karibal niya this time sa mid lane. Pero kung sakasakaling si Haji nga ay may iwan sa Blacklist, ibig sabihin nito lahat ng mga kasama niya noon sa BL ay tuluyan na nga siyang iniwan. Malungkot itong ganito kabatang para sa isang player na biruin mo galing ka pa sa pagpapahinga at galing ka sa hindi magandang season. Tapos ang ending, sa oras na makakabalik ka na abay wala na yung mga nakasanayan mong mga kasama. Lalong-lalo na sa party na Haji at Edward na alam naman natin kung gaano sila kadikit sa isa't isa pero ganun pa rin ang naging resulta. May iwan at may iwan pa rin talaga. Sumunod na nag-istorya itong si Janville Villar o mas kilala ng lahat bilang si Outplayed na kung saan isang magaling na gold laner rin talaga ang taong ito. Sadyang hirap pa lang siyang mabigyan ng pagkakataong makapasok sa main 5 ng Echo. Pero mabuti na lang tuluyan na siyang pinakawalan ng Echo at nakuha na siya ng isang MPL team. Yung mga ganitong player kasi ay nasasayang sa totoo lang, kaya mabuti na lang makakapag-MPL na siya sa S14. Pero kung ating iisipin, worth it bang matatawag na siya ang ipalit kay Oheb para sa role na ito sa Blacklist? Ang sagot ko dyan ay oo kabatang dahil mas gutom ang taong ito pagdating sa achievements at mas gutom ang taong ito pagdating sa gustong mapatunayan kumpara kay Oheb na masasabi niyang okay na siya sa mga naabot niya. Bukod pa dyan itong si Outplayed ay batak rin sa pagkakaroon ng scrims sa kanilang koponan dahil siya dapat talaga ang papalit kay Benny Cutie noong S13. Sadyang lumabas lamang yung gigil ni na Benny at Carl noong nag-umpisa na ang MPL S13 regular season. Sumunod rito ay si Gerald Trinchera o mas kilala bilang si Dilar na siya nga ang tatayo bilang XP laner ng Blacklist. Ngunit alam nating mabigat-bigat ang taong kanyang papalitan dahil syempre alam natin kung gaano kapalo ang isang Edward sa role na ito. Alam natin siya yung isa sa mga XP laner na bumubuhat, hindi lang basta naglalaro. Kaya naman malaking hamon kay Dilar ang pagpasok niya sa Blacklist na kung mapupunan niya ba yung isang XP laner na parating nangingibabaw sa kanilang mga laban. At sa ngayon, tila nagmimistulang ibang composition o ibang playstyle naman ang gagawin ng Blacklist sa pagkakataong ito na kung noong nakaraan, mangingibabaw talaga si Edward nang dahil sa mga heroes ni Wise at Sensui noon. Pero sa ngayon kasi yung jungler ay mangingibabaw na rin ang dahil sa meta ng assassin na meron tayo ngayon. Ibig sabihin, maiiba talaga ang mga mangyayari sa mga teams.
Pero speaking of jungler, abay tila ang tatayong jungler ng Blacklist ay itong si Michael Endino o mas kilala bilang si MP The King, na kung saan kasama rin siya sa team building nitong Blacklist. Buong akala ng marami maglalaro pa itong taong ito sa ESL, ngunit dahil sa pag-anunsyo ng mga lineup sa ESL na wala ngang MP The King, ang si Yusun abay nangangahulugan na malaki ang posibilidad na siya nga ang tatayong jungler na ng Blacklist. Kung tatanungin mo ako kung magiging mabisa na ba si MP The King sa pagkakataong ito, dito sa Pinas sabay ang makakasagot lamang niyan ay ang MPL S14, dahil syempre iba pa rin kapag napag-aralan na ulit siya ng mga teams natin dito. Dahil yung regular season natin ay ang siyang pinaka magsisilbing pang-expose sa mga kahinaan ng mga teams na pagtungtong sa playoffs, doon mo makikita kung sino ang mga nabasa na ang galawan at mga mapag-iiwanan. At syempre hindi mawawala ang coach nila na si Coach Bonchan. Kumbaga siya na lang yata ang may iwang orihinal na membro nitong Blacklist na hindi umalis kailanman sa team na ito mula pa noong season 2. Ibig rin bang sabihin nito magkakatotoo na maglalaban talaga sina Dexter at Coach Bonchan dahil nakuha na ng Aurora ang matamis na oo ni Dexter? Paano kung maging si MTB ay nakasama o makasama ni Dexter sa Aurora? Tila ba nagmimistulang na pag-iwanan rin si Coach Bonchan ng kanyang solidong kaibigan na matagal niyang nakasama ng halos 13 season silang nasa iisang team ni Dexter, tapos ang ending maghihiwalay sila ng dahil sa Aurora. Kasunod nito ay si Dexter Martinez o mas kilala bilang si Exhort, na kung saan siya yung posibleng makaribal ni Haji sa mid lane at syempre bahala na ang mga scrims na magpatunay kung sino ang dapat ilagay sa main 5. Sumunod ay itong si Kurt Anastasio Recto o mas kilala bilang si Super Kurt, na dating coach ng RRQ Kaito, na kung saan malamang siya yung makakasama ni Coach Bonchan na humawak sa Blacklist International. Na siya ring nagpapatunay na wala na talaga sina MTB at Dexter sa team na ito at magkakaroon talaga ng salpukan sa pagitan nilang tatlo sa pagsapit ng MPL S14. At ang pinakahuli ay itong si Jan Sumawan o mas kilala bilang si Perks, na kung saan siya naman ang pinakatatayong rumor nitong Blacklist. Ibig sabihin na wala na rin talaga ng tuluyan ang hiling-galing sa team na Blacklist. At sila nga ang bubuo sa lineup ng Blacklist na sina MP The King bilang jungle, Haji at Exhort sa mid lane, Perks bilang rumor, Dilar bilang XP laner at Outplayed bilang kanilang gold laner. At hindi pa malinaw kung nasaan na si Oheb dahil tila ba magpapahinga ang taong ito sa S14 dahil wala nga siya sa Blacklist at may doming naman ang Aurora. Si Sensui naman ay nasa Malaysia na kasama ang team na Red Esports at makakasama niya rin dito si Owl na dating member rin ng Blacklist International, na ibig sabihin tuluyan na talagang nagkawatak-watak ang mga membro ng Blacklist. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinaka nakaka-excite para sa S14? Abay yung pagbabalik ni Erad sa RSGPH Kabatang dahil mas palo na nga ulit ang mga makakasama niya sa isang team. Siya magpapakitang muli na mag-init ulit itong si Erad. Kumbaga paano kung makaangat na naman siya at makasabay na naman sa ibang mga jungler. Abay malamang sa alamang sobrang laking sampal na naman ito para sa RRQ Hoshi. Yung tipong pinakamahal na buyout pa nga di umano na PH import, tapos naibalik lamang rin sa RSG na halos magkano lang ang buyback o baka nga soft drinks lang, sapat na. Tapos ang ending mapapagana ulit siya ni Coach Panda Aragoy. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa unofficial roster reveal ng Blacklist, pero malamang sa alamang yan na talaga yon, kailangan na lang ng anunsyo. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.